Hello, Kathleen fans! Si Alden sapat na para kay Ma'am Catherine. Tapos, dumadaming mga witnesses na wala naman talagang Catherine at Mayor Mark Alcala. Yan at marami pang items, mga kasombreros. So, unahin natin ito. Nagpatunay ang mga citizens ng Lucena na kung saan si Mayor Mark Alcala ay wala naman talagang Catherine ever since, mga kasombreros, at walang relasyon si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala, mga kasombreros. So marami nag-comment dito. Meloding Lasan, taga Lucena, maniniwala ako pagkasama na ni Mayor Mark si Kat manood ng basketball dito sa amin sa Quezon Province. Sabi ni Nicole D. True. Taga Lucena din ako pero wala pa namang nababalita or nakakita na nagsasama yung dalawa. Tapos tawa na emoji. Tapos parang may nagtanggol dito na isa, sabi niya Gemini, sabi niya secret pa nga ni, sabi nga ng isa. Isinagot naman siya ni Cherry Berry, sabi niya secret, parang ibang girl naman ang nababalita sa amin dito sa Lucena, hindi si Kath, Catherine Bernardo. Nagpapaniwala kayo kay OG Diaz at Christopher Min. So yun, tawag dito na nasa full tuloy siya, pinagkaisahan siya naman. So wala naman talaga, at ito, mga solid dito ng mga witnesses kasi public figure si Mayor Mark Alcala. Katang isip lang talaga to. Katang isip lang talaga to ng mga nagpapakalat ng fake information or false information, mga kasombreros. Itong kay Mayor Mark Alcala at saka kay Kat, mga kasombreros. So wala talaga, wala talaga, pinagpipilitan ng talaga ng mga tao, mga kasombreros. So sa mga naniwala, bahala kayo dyan, basta kami ay team solid, mga kasombreros. Team Panatag ang team Kat, then mga kasombreros. And then ito, natutuwa ako dito sa post ng isang solid na Catholic din, na kung saan ay nag-share siya, si Mida Basilio. Kakulitan ni Alden, nagkatahimikan ni Catherine, magkaiba pero sakto. Baka kaya hindi sila malimutan, may tibok pa rin. Pupuso ang naniniwala at nananatili. So yun. Tapos sa picture ng Kath din, mga kasombreros, na naka-black si Alden, tapos naka-white si Ma'am Catherine, tapos naka-glasses. So inedit nila ng konti, pero ito po ay part ng Hello Love Again promo pa, mga kasombreros, na kung saan ay actually hindi naman tahimik si Ma'am Catherine kalog lang din yan, mga kasombreros. Pareho sila nagja-jive yung kanilang attitude na dalawa. So kung kalog din, pag tahimik, pag seryoso, pag trabaho, pag kakulitan, pag jamming, mga kasombreros, ganon. Kung kaya swak na swak yung timpla ng kanilang ugali, mga kasombreros. Pag bilyon din ang pera. Pag negosyo, pag acting, ganon. So yan, tapos next item natin, mga kasombreros, kumakalat ito online, yung kay Ma'am Catherine at saka kay Joshua Garcia, sabi ng Abante News Online 6 hours ago, total may serye na raw sina Catherine Bernardo at James Reid. Sana naman daw yung naudlot na movie ng Katniel na i-direct ni din sana ni Direk Cathy Garcia Sampana na After Forever ay kay Joshua Garcia na lang daw ibigay. So pero ito, mga kasombreros, ay 50-50, kasi syempre busy pa si Ma'am Catherine, December pa ngayon. 2026 will be another year. So another set of projects, mga kasombreros, pero ngayon ay hindi ako maniwala dito, Kath Joshua ay naabangan ang tambalan. So maaring speculation na naman ito kasi di ba naibalita ko noong nakaraan, o parang na-share ko rin na shinare ng Catherine Blue Hearts na parang yung project ni Joshua at ni Kath, parang gusto lang nila na yun yung dami nga dati nagsabi, nag-post online yung Marimar ng Kath din, hindi nga natuloy, mga kasombreros. Pero alam natin na may ibang projects sila soon, mga kasombreros, or next year. Kasi may gagawin teleserye si Sir Alden. Titingnan natin yun, mga kasombreros, kung ano ang magiging takbo ng kanilang desisyon, mga kasombreros, at ng management. Tapos dito ay may picture si Joshua na parang naka one eye. Tapos yung Catherine ay todo saya.
na pareho silang naka-white na parang pang-estudyante mga kasembreros. So yun po. Then ito, so ang kulit nito kasi parang nagtatanggulan no ang team Daniel at saka team team Kath mga kasembreros nung sinabi ni Ibarra Lopez na nangingibabaw 45 minutes ago, nangingibabaw yung ganda mo Catherine. Tapos yun nga yung picture nila sa Christmas party. Tapos Daniel Padilla original naman 1 hour ago, nangingibabaw ang kagapuhan mo DJ dahil pagkatapos niyan uwi na kayo ni Kyla Estrada daw at saka Heart. So parang pinapatulan niya si gusto niyang gusto niyang patulan si Ibarra Lopez. So shinare niya yung post ni Ma'am Ibarra Lopez na nangingibabaw yung ganda mo Catherine. So yung picture pala na na-flash na parang magkatabis na Daniel Padilla at saka si Kath ay hindi pala yung totoo, no? Edited pala yun mga kasembreros kasi marami pang mga artista bago si Catherine. Nandyan pa si Ann Curtis, si Angelica Panganiban, si Vice Ganda, si Baron Geisler. Tapos siya mga kasembreros, no? So yun po, no? Parang nakakatawa itong ginagawa nila na nagsasagutan sila na kung sino maganda. Siyempre, ang kapugian, hindi mo siya pwedeng ikumpara sa kagandahan. Ang kagandahan, hindi mo rin pwede ikumpara sa kapugian. Kasi nga, lalaki, babae, ganun. So talagang siguro lang sila, nag-aaway ng tao dito, ng sagutan mga kasembreros. May magawa, walang magawa sa buhay. And then ito, ang cute din ito, no? Kath din admin din ito siya. Suko na ako 10 hours ago. Pinost niya Kath din message, agree or disagree. Comment down below. Tapos ang picture ng Kath din. Ang sukatan ng pagmamahal ay bilang SEX. So tama, no? Hindi ko rin alam kung bakit ito yung kanyang na-post mga kasembreros, no? May SEX talaga. So wala pa nga hindi pa nga nag-jowa si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. So pero somehow natutuwa ako, pero yung below the belt na activity na mag-asawa lang ang gumagawa at dapat gumawa, ayan, ito yung kanyang pinagbasayahan. So yun, pero yun, natutuwa tayo na Kath din admin din ito mga kasembreros and mga Cathinatics. Yung picture na ito ay during birthday ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Birthday, tapos iba rin yung sa house blessing. Parang iba rin yung sa house blessing ng Bernardo family or Casa Bernardo mga kasembreros. Kasi para magkasunod lang yun yung house blessing nila at ang kanilang ang kanilang yung birthday ni Ma'am Catherine at saka yung house blessing 2023, no, if I'm not mistaken mga kasembreros. Tapos next item natin, okay, si Ken, nag-share siya ng picture nila. So busy nga pala si Ken, no, ng Ken Creative Designs doon sa Fulkerson mansion mga kasembreros, na kung saan ay ang cute niya dito. Nagpa-picture sila ni Daddy Bay mga kasembreros. Sabi niya para may bibilhin daw sila. May bibilhin muna sila mga kasembreros, no? Ito po ay parang kuha nila kanina or kagabi mga kasembreros. So kasama niya dito si Daddy Bay, naka-black si Ken, tapos naka-cap mga kasembreros. Si Daddy Bay naman ay naka-black din, no? Sabi niya dito sa kanyang caption ay may bibilhin lang kami, dyan muna kayo. Tapos nakatag si Daddy Bay 4 hours ago sa Santa Rosa, Laguna sila mga kasembreros. So si Ken ng Ken Creative Designs mga kasembreros. So ito lang yung isa rin sa tulad ng Kath din na literal na nakakalabas-pasok sa bahay ng Bernardo family, Casa Bernardo at saka Fulkerson Residence or Fulkerson Mansion mga kasembreros. So literal talaga siya natulay kasi nga nakakapasok siya sa bahay ng Kath din mga kasembreros. And then si Miles Chavez Gonzalez, na feature na rin, no, si Ma'am Catherine Bernardo doon sa Christmas special ng ABS-CBN. So ngayon talagang kanya-kanyang post ang mga vloggers ng pictures ng artista, video ng artista,
no? Kasi nga nakaka-income din sila mga kasubscribers kahit paano, no? So kung kaya malaking tulong talaga ngayon ang vlogging. So nasa vlogging era ang mostly ng mga tao ngayon sa social media, no? Kasi dati ano lang no? Post lang, selfie, tapos wala namang income. Ngayon kahit paano ay merong napagkukuhaan ng income ang tao, which is napakadali, no? Hindi ka na magbibilad sa init, no? At saka tawag dito, maging resourceful lang talaga mga kasembreros. So meron ako nakitang iba yung video kunwari ng mga politicians or ng balita, tapos parang reaction lang sila, parang nanonood lang sila, tapos may reaction ng konti, tapos yun na, tapos ang dami ng views. So ganun ang parati yung ginagawa. So konting resourcefulness lang siya mga kasembreros na ginagawa ng mga tao ngayon sa social media. So kailangan maging ka lang talaga, creative mga kasembreros, no? Kagaya natin talagang compilation at saka reaction and then update mga kasembreros. And of course, pinakamalaga sa lahat ay ang salita ng Panginoon, no? Na talagang pinaglalaanan natin ng mahabang panahon at edit, no, at saka pag-aaral mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine, no, sa kanyang Facebook page ay nag-post siya 5 hours ago. Hindi ko alam kung bakit bakit late siya nag-post sa Facebook. Siguro naka-schedule siya. Sabi niya, for my little snow, I trust only Nutri-Chunks. Perfect for small breeds with tiny teeth and tummy, easy to chew, easy to digest, and shows my love in every meal. Tapos yung pictures nga niya sa Nutri-Chunks. So, tinagalog lang ni Alden yung sa kanyang Facebook page nung nakaraan na naisama na rin natin ito sa mga items natin nakaraan mga kasembreros. Pero mas nauna siya nag-post kasi siya sa kanyang Instagram account. So yung kanyang Facebook page or Facebook account mga kasembreros ay 5 hours ago lang. Tapos dito nga ay kasama niya si Snowy na kanyang fur baby mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung gaano katagal ang buhay ng isang kasi yung dati 'di ba parang yung aso nila namatay din, so sobrang lungkot din nila mga kasembreros. So kung kaya ako din ay hindi ako mahilig sa pet kasi alam ko masasaktan ako sa huli, no, kapag namatay sila mga kasembreros. Pero yun, stress reliever at saka ang cute kasi ng mga alagang aso kasi mga kasembreros, no, or mga alagang pusa. Yung alagang pusa ayoko talaga kasi medyo mabaho talaga yung mga pupo nila, no, mga kasembreros. So share ko lang po. And then ito, next item natin mga kasembreros, sina Ma'am Kath at saka si Ma'am Julia Montes ay na-feature din sila, no, sa isa pang Facebook page or Facebook page mga kasembreros. Naman ay si Elena. Mara Clara days may be long gone before the impact of Julia Montes and Catherine Bernardo lives on. Pero yung tanong dyan, impact na lives on. So, hindi nawawala sa spotlight ng dalawang ito sa about ABS-CBN event. So, yun yan, no? So, nung mabasa ko itong Elena na pangalan niya, na-recall ko na naman yung Elena. Kamusta kaya yung management ng Elena, no? Kailan kaya yun mga kasembreros gagawin ni Ma'am Catherine? Kasi marami na rin talaga ang nag-aabang nung Elena 1944. So, which is definitely kaabang-abang, no? Kasi ibang Catherine Bernardo din ang aabangan natin doon mga kasembreros. So, maybe next year din yun mga kasos, and hoping na nakaareglo, no? Na si Sir Alden yung magiging partner or hero ni Ma'am Catherine doon mga kasembreros, na magliligtas sa kanya from the hands of the Japanese mga kasembreros. And then yung ni Sir Alden, yung kanyang Cebuana, no, nag-post nag-change ng cover photo mga kasembreros. Yung kanya si Sir Alden yung kanyang cover photo ng Cebuana Luwilier sa Facebook. Grabe, no? Hindi basta-basta tong Cebuana Luwilier, ang yaman nito. Ang yaman nitong Cebuana Luwilier mga kasembreros, kung alam niyo lang po. Isa sila sa pinakamayaman na mga pawn shop sa Pilipinas, no? Parang daig pa nga nito yung RD Pawn Shop, no? If I'm not mistaken. So, and then si Sir Alden yung si Sir Alden yung
endorser, di ba? So, ibang klase. Ilang milyon kaya ang kontrata dito ni Sir Alden, mga kasambreros. So, hindi naman masama na Sir Alden yung parating pinagpapala kasi binibigay din naman sa mga nangailangan, no? Sa mga charity works, foundations, scholarships, and so on, mga kasambreros. So, talagang saludo kami sa iyo, Pops Alden. So, nakakatuwa kasi yung cover photo nila dito ay si Alden, tapos may mga regalo, no? Tapos may Santa Claus, mga kasambreros. So, yun, 2 hours ago, pinilitan nila yung kanilang cover photo sa Facebook page, mga kasambreros. And then, ito na nga ha, yung sinasabi kong si Alden, sapat na, mga kasambreros, para kay Ma'am Catherine. Kasi, sa sobrang, alam nyo, very ideal na husband, very ideal na boyfriend itong si Sir Alden, mga kasambreros. Kasi nag-post dito yung Kapuso PR girl na sobrang haba, mga kasambreros, na ina-uplift, no, si Sir Alden, mga kasambreros. Pinipraise siya at saka iniaangat mo pa, in-appreciate to the max, mga kasambreros, ng GMA si Sir Alden. Tapos may pictures nung nagkaroon nga siya ng charity works, mga kasambreros, sa tahanang walang hagdanan sa East Avenue Medical Center at saka dun sa may PAWS, no, or sa Philippine Animal Welfare Society. So talagang sobrang haba, mga kasambreros, yung pinost dito sa kanya. So nasabi kong sapat na kasi ano pang hanapin mo ka sa isang Sir Alden? Ano pang hanapin mo sa isang financially oriented na tao, spiritually oriented, socially oriented, physically oriented, walang duda. Tapos ay magaling mag-handle ng relationships, very sweet, very caring, very kind, very humble, no, very mayaman. sabi ni Ma'am Catherine doon sa mga interview nila, source of income daw si Alden. Kasi nga siguro ang dami niya nilibre. Panay libre si Alden dun sa time ng shooting ng Hello Love Again, mga kasambreros. So alam mo naman si Alden, kapag natuwa yan, ako, sambunot lang ng sige, galante ang tisoy ninyo, mga kasambreros. So sabi dito niya, Kapuso PR girl, ay 19 hours ago. So sobrang haba nito, pero ang pinakauna lang siguro yung mabasahin, no? Alden Richards, 15 years and beyond, moving forward with a grateful heart. Jimmy Network and Sparkle Jimmy Artist Center, homegrown talent, Asia's multimedia star. Alden Richards is celebrating his 15th year in the industry with a strong drive to give back to the people who have supported him since day one. This coming weekend, he is set to celebrate a special night with them through a fan meet, ARXV Moving Forward, on December 13 at the city of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. This is an event about gratitude, appreciation, and honoring the people who have been part of my life. A 15-year journey. Alden shared, emphasizing how he is personally involved in crafting the event, highlighting every important detail of his career. So actually doon lang, no? So sobrang haba nito, mga kasambreros, na message ng PR girl. Pero puputulin na natin kasi baka maboring na kay mga kasambreros. Pero yun, suma total ay ito yung pagbibigay ng utang na loob or pagbabalik ng utang na loob, mga kasambreros, ni Alden sa mga fans niya sa December 13, mga kasambreros. So which is aabangan natin ito kasi may pasabog daw si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. So hindi ko lang alam kung naubos yung tickets, no, ng general admission, pero meron pa naman bukas pero bukas na yata yung pinakahulingan, no, December 12, 2025, mga kasambreros. Kung gusto niyo pa po ay pwede kayo bumili sa arxv.helixpay.com, mga kasambreros, or .ph. So yun siya. And then ito, last item natin, mga kasambreros. Ang ganda nito, no, ni Ma'am Catherine dito sa kanyang kulot na buhok, mga kasambreros. Naka side view siya, tapos naka white. Pero this, I think, a throwback photo lamang, mga kasambreros and mga Catinatics. So pag nagpakulot ito, sana sa susunod na taon, project with Alden, no, yung hiling talaga natin, mga kasambreros. And then
yung kanyang Elena, no, 1944 mga kasambreros. So, if I'm not mistaken, ang picture na ito ay during Kathniel days pa, mga kasambreros and mga Kathnatics, na kung saan niya ay kulot si phenomenal box office cinema queen, no? And ang pinakamahalaga rin sa lahat ay nakalaya na siya sa hiling ni Daniel Padilla, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Today po is December 12 or December 11, 2025. Thursday na po. Blessed Thursday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito at relevant, mga kasambreros. Ang title natin ay Ang Patunay ng Pag-ibig. 1 John chapter 4 verses 12 to 13. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us His Spirit. So ito yung patunay, mga kasambreros, ng pag-ibig. Sa mundo natin, merong tunay na pag-ibig, merong isang linggong pag-ibig, merong huwad na pag-ibig, merong panandaliang pag-ibig, may everlasting love, may kung pa yung mundong ito, ang mga tao po, mga kasambreros, ay naghahanap talaga ng pag-ibig, naghahanap ng umiibig, naghahanap ng iibig, naghahanap ng iibigin. So ganun siya, mga kasambreros. So by levels of love lang actually, no? Kunwari, yung pagmamahal natin sa ating asawa or sa ating anak, magulang, kapatid, nag-iiba-iba sila by range, mga kasambreros, or by level or by priority. Yung love natin sa ating katrabaho or sa ating classmate or sa ating teacher, sa ating kapitbahay, so nag-iiba-iba lang siya, mga kasos. Pero generally or by nature ay talagang hinahanap ng tao yung pag-ibig, yung love, mga kasambreros ba, na kung saan ay pag nagkamali tayo ng hahanapan ay nauuwi tayo sa maling tao, no? Kunwari naghanap ka ng jowa, tapos naging kayo, no, for how many years or months, for example, tapos naghiwalay din kayo kasi hindi pala kayo nagkiklik sa bawat isa. Ang masaklap dito, kapag nagkaroon na kayo ng anak, tapos meron ng pananagutan, tapos naghiwalay, ay doble ang kumbaga pa yung hirap at saka yung situation ay nagiging worse, mga kasambreros. Sino mag-aalaga sa bata, no? Kung sino yung magiging responsible, tapos kung susustentuhan ba ng tatay, no? So yun siya, mga kasambreros. Napakahalaga na tayo po ay may wisdom at marunong tayo mag-antay ng tamang tao sa tamang panahon. Kasi kung ang tamang tao sa maling panahon, no, kunwari nag-advance ka or na-late ka, mga kasambreros, ay hindi rin po tama. Kumaga pa, perfect timing, perfect season, no, parang isang mangga, no, kapag hindi pa niya tamang panahon, kinuha mo at saka kinain ay maasim, mga kasambreros. So dapat nasa tamang season siya, mga kasambreros, at tamang panahon at tamang situation, tamang lugar, no, tamang tao, tamang panahon. So ganun siya, mga kasambreros. And yun, no, and ang love na sinasabi dito ay hindi lamang siya hindi lamang siya pipitsuging love, mga kasambreros. It talks about the universe, divine love, mga kasambreros, ang pagmamahal at ang pag-ibig na walang kapantay at walang katulad. So ito yung patunay daw ng pag-ibig, okay? Sabi ni Apostle John dito ay wala pa nakakita sa Diyos at any time, okay? Kasi kung makikita natin ang mukha ng Panginoon, mamamatay po ang mga tao or mamamatay ang tao, mga kasambreros. So ganun siya. So grabe, no? Alam niyo, naisip niyo na yung glory lang, yung parang araw ba? 'Di ba, walang mukha ang araw, no? Kasi nakita natin yung light lang niya, yung kanyang glow, yung kanyang shine, yung kanyang radiance, no? Yung araw, mga kasambreros, ay parang ganun ang Diyos, no? Yung kanyang mukha ay full of glory, full of kadakilaan, full of shine, full of radiance, mga kasambreros. So grabe, no? Alam niyo, nalalaliman talaga ako dito na
walang makakita na kahit na sino man na tao, no? Not even Moises, not even Joshua, not even Apostle Paul. No, grabe, no? Something na dapat ay na kapag naiisip natin na grabe, no? Wala talagang ako na-overwhelmed na walang makakita sa mata sa itsura ng Panginoon, mga kasumas ni God the Father. Kasi kung sino man na makakita noon ay mamamatay na tao, ha? Kasi si Jesus Christ lamang po ang nakakita. And of course, the Holy Spirit, mga kasumbrero. So, yun yung parang holiness na reservation and perfection. Holiness na hindi mapapantayan at hindi i-equal ng tao, mga kasambreros. Grabe. So, this verse highlights the spiritual connection we have with God through His Spirit. So, ito yung patunay actually, no, na isa pang patunay ng Panginoon sa atin ng tunay na pag-ibig ay yung binigyan niya yung kanyang spirit. Grabe, no, yung spirit, mga kasambres, yung Holy Spirit, na nagiging advocate natin, nagiging helper natin, nagiging comforter natin, nagiging guide natin. So ang tao kapag may Holy Spirit, nagkakaroon siya ng guide, nagkakaroon siya ng healing, kasi spirit ang Panginoon niya, connection niya ng tao sa Diyos, mga kasambreros. It emphasizes that when we are united with God, we are infused with His power and love, enabling us to extend that love to others. So imagine having a deep, unbreakable bond with someone that not only fills with you or you with strength, but also motivates you to be compassionate and caring towards those around you. So that is the kind of union and empowerment this verse is talking about. So yon, hindi lamang siya yung love kasi nito, mga kasulas, hindi lang ikaw na pupuno hindi lang tayo mismo yung nagkakaroon ng sense of purpose. So kapag na-feel, kapag napuno, kapag nalagyan tayo ng Espiritu ng Panginoon, nagiging light din tayo sa iba, no? Sa ating asawa, nagiging loving tayo, sa ating anak, sa ating asawa, kapatid, magulang, and so on, mga customers, sa ating kapitbahay, sa trabaho, and those people around us. So ganun po katindi, ganun po yung impact, ganun po yung power, yung influence ng mga kasambreros at amazing work ng Holy Spirit ng Panginoon. So ito yung patunay ng pag-ibig ng Diyos na inibig niya tayo if we have the Holy Spirit. So if you don't have the Holy Spirit yet, wala kang character of love, wala kang hindi ka pasensyoso, hindi ka maawain, hindi ka humble, hindi ka mapagpatawad, hindi ka masipag, no? Hindi ka madasalin, hindi ka palabasan ng Biblia. So you don't have the Spirit of God yet. Kasi kung meron ka nun, connection mo yun sa Panginoon, bridge yun, mga kasambrero. So since tulay siya, kapag hindi ka nakapagbasa ng Biblia, i-remind ka niya, wala ka ng panahon sa Biblia. Ano ba yan? So, dapat yan, gano'n. So, ako lamang po yun. Pero, in a sense na yung Holy Spirit ang magre-remind sa atin, magbubulong yan, magpapakonsensya, no, na kapag wala tayong panahon or wala tayong panahon sa panalangin, and so on, mga kasambreros. So, have you ever experienced a sense of inner strength or a profound love that you couldn't quite explain? This verse suggests that it could be the manifestation of God's Spirit working within you, confirming your connection with Him. It serves as a reminder that our ability to love and serve others is not just our own doing, but a result of God's presence in our lives. So, yun. Hindi lamang siya resulta ng ating pagmamahal. Like Sir Alden Richards, no? Bunga ito ng Espiritu ng Diyos because talagang tumatalima siya. Nagbabasa ng Biblia, mga kasambreros, and God-fearing si Sir Alden. So, ganun ang kanya nagagawa na nagkakaroon siya ng charity works, nagkakaroon siya ng mga advocacies, may purpose yung kanyang kapag ginagawa sa buhay, sino pang dapat tulungan, sino pang dapat... So, ganun, mga kasambreros, no? Yung ating example. So the next time you feel compelled to show love and kindness to someone, remember that it is God's Spirit empowering you to do so and affirming your oneness with Him. So yun, hindi lamang ito mere, kunwari, may mga times din naman na nire-remind tayo gagamitin Lord yung kanyang yung ating magulang, yung ating kapatid, yung asawa, anak, yung ating kaibigan, na magre-remind sa atin ng ating gagawin. So, it's also a powerful working of God's Spirit sa ating buhay. So, we have to reflect, no, sa ating buhay na how do you experience the Holy Spirit's presence? Are there areas where you need to be more aware or open to His guidance? Engage in practices like prayer, meditation on Scripture, and community worship to deepen this awareness. So, parati talaga yung number one talaga ang prayer. Prayer and Bible study.
yung pag-meditate natin, pagbabasa ng Holy Bible, talagang yun yung dalawa sa pinakasusi mga kasembreros. And of course, yung pakikipag-samba no, kasama ang mga kapatiran mga kasembreros, if we have a local church mga kasembreros. So sa final thought natin, living in God, having Him in us also involves maintaining a close relationship with Him through prayer, reading His Word, and seeking His will in all aspects of our lives. We demonstrate that God is living in us as we walk in obedience to God's commandments and strive to love others as He loves us. So parati nating tatandaan din na bunga ito ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So yung ating acts of kindness, yung generosity, yung forgiveness, humbleness, and so on, ito pa ay bunga ng dahil minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mahal natin ang Diyos una, kundi minahal natin ang Diyos. Kung una tayong minahal ng Diyos, that is why minamahal din natin siya at iniibig mga kasembreros. It's not that we love God first, but He loved us first mga kasembreros, so that we can love, or we love other people, we love our family, and we love God mga kasembreros. Alright, so ang ganda no? Ang ganda ng verse nito mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God ha, na ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And yung spirito ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasangresan. Paalam po.